Muling nagbahagi ang Queen of All Media na si Kris Aquino sa pinagdaraanan niyang kalusugan, matapos isiwalat na mayroon siyang deep vein thrombosis, bukod pa sa ilang autoimmune diseases na matagal na niyang nilalabanan. Sa kabila nito, puno pa rin ng pag-asa si Kris dahil inaasahang madi-discharge na siya mula sa ospital sa loob ng ilang araw matapos ang halos 6 na linggong pananatili roon. Sa isang Instagram video, makikitang nananatiling masigla at masaya si Kris habang nasa ospital pa rin. Masaya niyang binuksan ang mga regalo mula sa kanyang mga mahal sa buhay habang nagbibigay ng update sa kanyang kalagayan. Ayon kay Kris, "This is not our home, but we've been here for 6 weeks. Pero finally, in 3 days, we'll be allowed to go home. Meron lang akong kailangang gawin for myself para mas madalas nyo kong makikita, at para, hindi ako hihingalin." Ipinaliwanag din ni Kris na delikado pa sa kanya ang kanyang thrombosis kaya't hindi pa siya maaaring bumiyahe sakay ng eroplano. Ayon sa Mayo Clinic, ang deep vein thrombosis ay isang seryosong kondisyon kung saan namumuo ang blood clot sa malalalim na ugat ng katawan, karaniwang sa mga binti. Maaari itong magdulot ng pananakit, init, at panlalambot ng apektadong bahagi, at sa mas malalang kaso ay maaaring mapunta ang namuong dugo sa baga na nagiging sanhi ng pulmonary embolism, na maaaring ikamatay ng pasyente. Humingi rin si Kris ng rekomendasyon para sa indoor swimming pool sa Makati, Taguig, Mandaluyong, San Juan o Pasig upang makatulong sa kanyang physical recovery. Ayon sa kanya, dapat ay nasa loob lamang ng 30 minutong biyahe, kasama na ang traffic, mula sa St. Luke's Global, MMC, Asian Hospital, Medical City o Cardinal Santos. Binalikan din ni Kris ang kanyang cancer scare noong 2024 nang may nakita umanong kaina-hinala ang kanyang mga doktor malapit sa kolon. Habang papalapit ang kanyang ika-55th birthday sa February 14, umaasa si Kris na ito na ang simula ng kanyang tinatawag na Rainbow Year, matapos ang sunod-sunod na pagsubok sa kalusugan. "But for this year's birthday, hindi po ako pwede sa flowers. I can really be allergic. Pakiramdam ko, this year will be my rainbow year pagkatapos ng mga pinagdaanan kong bagyo or pagsubok, ulan, at lahat ng pinagdaanan ko." Dagdag pa niya, "Para slowly but surely, mga nagpapaligaya sakin, magawa ko na at marami pa akong matutunan. I would not be here now, and I would have long given up, have it not been for Beam, Kuya." Ibinahagi rin ng TV host na excited na siyang bumalik sa paggawa ng content, kabilang ang sit-down interviews at pagbabahagi ng kanyang home cooking recipes. Matatandaang noong Disyembre, ibinahagi rin ni Kris na muli siyang na-confine sa ospital para sumailalim sa isang operasyon na kalaunan ay naging matagumpay. Aminado rin si Kris na labis na niyang nami-miss ang saya ng pag-interview at may plano siyang maglunsad ng video podcast sa mga susunod na araw, habang dahan-daang bumabalik sa mas aktibong pamumuhay.